Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka tanan, makigsunan mo kasampyak. So here we go again, Buhay Amerika Duterte loyalist. Mag-ingon nga, kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mapulong may magadasig kanya sa paghindog. Time check, it is now 4:30 in the morning. Ano na po, 24th of August, Sunday na po, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So anong pwede natin pag-uusapan mga kasampyak? But before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampyak man lang nito munti kong channel. God bless po sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat. Lagi po tayong magdarasal at sana always in a good health tayo, kasi ito lang yung tanging yaman na hindi natin pwedeng ipagbili. Kung lahat pati prinsipyo o dignidad ni nabibili na ng yung mga ilan dyan, pero itong health, ito yung pinaka talaga sa atin. So ano bang pwede nating pag-usapan? But before anything else, talaga, sana magsampik man lang kayo ng munti kong channel. As always, ito yung lagi kong so ano ba pwede natin pag-usapan talaga, kasi sasakit yung ulo natin sa kaliwat kanan na nakawan sa ating bansa at sa ating bayan. Wala na ba tayong magagawa? Lagi na bang ganito? Pero ako'y taos pusong nagpapasalamat sa Poong May Kapal na mayroong mga iilan dyan na katulad kay Senator Rodante Marcolita na ginawang instrumento para magsasalita, tatayo para sa atin. Hindi nasayang yung boto natin. At tayo yung magpapasalamat at nagpapasalamat kay Tatay Digong na talaga niya, itinaas niya yung kami ni Senator Marcolita, at ngayon nakikinig tayo. So nandyan na siya. So suportahan natin siya. A service to God, a service to people is a service to God. Kung kaya ang Panginoon ay nasa likod kay Senator Rodante Marcolita. Tayo din, meron tayong magagawa, mag-speak up tayo. We have to speak out what is in our mind. Ganoon talaga yan. Dahil a service to people sa sambayan ng Pilipino is a service to God. I believe there's someone big up there. May Panginoon. Yun to. Hindi aksidente itong nandito tayo sa bansang Pilipinas, nandito tayo sa mundo. There's no accident. Lahat yan ay may purpose yan. Lahat ng mga nangyayari ngayon, kahit pag yung hirap na natin, mayroong purpose yan. At huwag nating hayaan na in the nearby future sa mga kapwa-apuhan natin, mga anak natin, magsasuffer sila. Kung magsasuffer tayo ngayon, so be it, kasi nakalatid na yan. Kumbaga, it was already written in the book. Kung ano ba yung natin, it's a destiny talaga. Pero mayroon tayong destiny to be hopeful na mayroon tayong magagawa. No one can predict the future, pero meron tayong magagawa kung ano yung magiging mangyayari sa future. Hahayaan lang ba natin na yung mga anak natin, mga kaapu-apuhan natin, apu-apuhan sa tuhod, magsasuffer katulad ng ating mga sufferings ngayon? Yung mga pagmamalabis, mga nakawan, meron tayong magagawa dyan. Ang buhay ay hindi empty promises. Wag tayong bahala na lang. Kasi para lang tayong barko na walang radar. We cannot get there from here. Hindi natin mararating yung paruroonan natin, yung mga minimiti natin, pag wala tayong tiwala sa Panginoong Diyos at wala tayong gagawin ngayon. Sa mga ginawang instrumento ng Panginoong Diyos para labanan itong lahat ng mga nangyayari, magpapasalamat tayo at ipagdasal natin sila. Kasi iilan na lang sila. Alam kong marami pa rin dyan, pero iilan lang yung nagtumayo at nagsasalita. O tingnan nyo ngayon yung mga nangyari ngayon. Sana one day iimbestigahan din ni Senator Marcolita. Ito si George Garcia, itong Comelec chairman. Talaga ito, kahit ako, di ko alam kayo, basta ako nag-iinit talaga yung ulo ko dyan Kasi pabida-bida yan From the election, lahat na lang.
Lahat na lang ng kalaban ng administrasyon ngayon. Pero yung saan mga administrasyon, wala silang nakikita. Tapos ngayon, sabi pa niya ni George Garcia, alam naman natin na sinabi ni Senator Marcolita dati na may Cayman Island accounts yan. Sana maimbestigan yan. Tapos sabi kasi ni George Garcia na mag-iimbestiga daw siya sa mga senador ngayon na kahit yung sa 2022 pa na kasi may mga contractors daw na may mga campaign donors, mga politiko daw na were funded by the contractors. Bakit ngayon ka pa mag-iimbestiga? Bakit hindi noong panahon o nung tumakbo pa sila? Bakit ngayon? Kasi may kumpas ka. Hindi naman yan aksidente lang na ginagawa mo lang dahil may nakikita ka ngayon. Bakit hindi noon pa? At saka bakit hindi mo nakikita yan sa mga kaalyado nyo? Meron pa nga doon sa amin na nagpapalipad ng pera, yung nagbibigay ng mga pera, pinalipad doon sa panahon talaga sa eleksyon. Pero parang bingi at bulag lang si Garcia. No. Kasi administrasyon, line up nila kaya wala sila. Pero pag line up sa mga Duterte, kumakalaban sa gobyerno ngayon, na meron man tayong freedom of speech, wala, gigipitin nila. So anong klaseng katarantaduhan yan? Tapos ito ding si Balba Sarado, sabi niya sana man lang yung Blue Ribbon Committee yata ni Senator Marcolita patas daw yung investigasyon. Patas naman si Senator Marcolita yung Blue Ribbon Committee niya. At saka deserve nyo talaga na kayo, patas ba kayo nung panahon na binubuli nyo yung mga Duterte at yung mga kahit yung mga vloggers diyan. Tapos ito naman si Rods Gutierrez, ang iingay dati, ngayon tahimik na. Bakit ka ba tahimik itong One Rider Party List? Kasi meron tayong nabalitaan na yung tatay mo, si Mr. Basil Gutierrez, yung may-ari ng Alro Construction and Development Corporation, kasama nung kanyang isa pang joint venture daw sa isang company, na sila ay na-awardan ng 2.252 billion worth of Philippine peso dyan sa flood control project na sinabi ni Marcos na guni-guni lang. So, yan? Sinuplak ka pa nga kay Tatay Digong dati, nagmamagaling ka. Hindi ka nakapurma. Sinabihan ka na, Adre, maganda man pa yun sa tainga yung mga pinagsasabi mo, yung English mo, pero dahan-dahan ka lang. Yeah. Sinuplak ka, hindi ka nakapurma kay Tatay Digong, no? Ito kasi si Rods Gutierrez, isa ito sa mga nag-imbestiga dyan sa Quadcom, yung war on drugs kay Tatay Digong, ganun. Tapos siya din yung kasama sa good governance dyan, for accountability and transparency, dyan sa nag-imbestiga kay sa Office of the Vice President Inday Sara about confidential funds. Ngayon sagutin nyo ito. Paano totoo ba ito? Kung di ba kayo yung magnanakaw dyan? Yan. Tapos ito si Zaldico, ikaw yung pinaka dapat talagang dito sasagot, kasi sa sinabi ni Inday Sara dati na ikaw at si Tambaluslos yung nagmamayari ng Kabanang Bayan. Tapos sinabi mo lang, diversionary tactic lang ni Sara, kasi hindi siya makapagsalita dyan kasi hindi niya maipaliwanag, kasi ninakaw niya yung pera, yung 125 million na kalaunan may 72 million na yung disallowed talaga. Pero sabi ng taga-COA eventually na okay naman, number 1 pa nga sa audit si Inday Sara na mas transparent. So yan. So ikaw na ngayon ang Zaldico, lalabas ka at sagutin mo itong issue na binabato at binato sa'yo, na ikaw pala yung malaking mga proyekto dyan na nakukuha nyo
So ano na yan, saldi ko. Ngayon ako mismo as a Pilipino, nagbabayad ng tax. Sagutin mo itong mga issue about na diyan sa na ikaw pala yung mas maraming flood control project. Sana yung bilyones. May mga nagsasabi na may mga ghost projects diyan. So saldi ko, ninakaw mo ba yung pera? So sumagot ka rin. Huwag kang magtago. Kung si Inday Sara sinabihan mong nagtatago na, parang ikaw yata yung nagtago Hindi ka na mahagilap, sana isubwi na kayo Tapos ito ding babae na yung kalaban kay Vico Soto, yung mga si Sara Diskaya, sana din isubwi na yan pag hindi magpapakita sa sunod na investigasyon diyan, kasi grabe karami yung sasakyan niya, more than 100 na sasakyan. Tapos sabi niya may mga 40 plus diyan na yung mga luxurious na mga vehicles na made in the US. Grabe ba? May mga Bentley, mga GLS, Mercedes-Benz, yung may payong Grabe, payong pa lang mismo, minilyon na yun Grabe, ang sarap ng buhay, no? Dati yung pangarap ko dati magiging CEO. Ngayon pangarap ko magiging kontraktor. Mali yata yung napasok ko na kinuha kong kurso. Kontraktor pala yung sa DPWH pala yung magbibigay ng gandang buhay. Hindi pala mangingibang bansa. Sana all. So wala na tayo talaga. Dami pa. Tapos yung sa Bulacan din, may mga ghost projects daw diyan. Lalo na sa First District yata. Tingnan mo nyo yung mga employees nila. Ultimong mga pinakamababang mga engineer lang. Ultimong mga damit. Tag 100,000. Mga relo, mga ilang milyones. Grabe, mga bag, mga sapatos, mga umabot ng mga tag 100,000. Kung kukunin nyo lang yan sa sweldo nyo, kahit buong buhay nyo, hindi nyo yan mabibili Yang magarang talaga, pamumuhay na ganyan, buhay mayaman. Hindi yan wag mo kaming linlangin itong sa bayan ng Pilipino. Nakaw talaga yan yung totoo dyan. Sana maimbestigahan ito kasi ginagawa nyo lang legal itong corruption Sana i-push talaga ni Senator Marcolita na ma-open up lahat ng mga katarantaduhan ng gobyerno ito at may maihabla talaga, hindi sa hanggang investigasyon lang at pagkatapos walang mapaparusahan. Sana firing squad itong mga or life sentence talaga itong mga magnanakaw. Kasi masahol, parang heinous crimes din yan Pag ninakawan mo yung sabayan ng Pilipino, maghirap ang sabayan ng Pilipino, malugmok yung bansa natin. Wala, mas grabe pa yan Parang katulad na rin sa heinous crimes na pinapatay nyo yung sambayan ng Pilipino talaga niyan. Ito pang isa na tinulugsan ni Isko Moreno, ni Mayor Isko. Itong si Chua na umiyak ngayon, dakdak ng dakdak, sabi niya binuli daw siya ni Isko. Ikaw talaga tarantaduhan ng sinuplak ka nga ni Inday Sara, pati yung sa investigasyon nyo dati dyan, yung pag mo, sabi mo na nag-iimbestiga kayo about dyan sa good governance. Kayo pala yung magnanakaw, walang transparency daw si Inday Sara. Tapos tingnan mo yung mga ginagawa mo, ultimong mga building na pinagpagawa mo, walang buildings permit. Sabi ni Isko, pati yung mga mag-demolish, walang permiso din. Kumbaga kayo na yung batas. Pag congressman talaga, bida-bida. Kala ko sa pelikula lang nakikita yung mga congressman tarantado. Pati pala sa totoong buhay. Sarap para mag-congressman.
Kasi congressman, wala talaga, mga buhaya talaga eh. Tapos ngayon marami pa siyang palusot. Wala, bumalik na sa inyo, nagbumirang na yung mga katarantaduhang ginawa nyo. At sana may pagpatuloy ni Senator Dante Marcolita diyan sa Blue Ribbon Committee itong mga sunod-sunod na itong investigasyon hanggang makaupo si Inday Sara sa 2028. Kasi pag ganito lang yung bansa natin, meron tayong presidente na walang alam, mahilig lang magpalusot, gagawa ng magsisi, mahilig magsisi sa ano ba, sisi boy, bakla yata tong presidente natin eh. Kasi hindi naman tayo sa mga baklang kapatid natin. Ang akin lang na walang coward talaga tong presidente. Lang eh, kung baga sisihin lang niya yung sisihin kung sino ang dapat isisi. Walang accountability talaga eh. Itong lahat ng mga nangyayari ganito, mga nakawan, mga ganyan, nangyari yan dahil sa kapabayaan mo. Kung meron kang strong hands talaga katulad kay Tatay Digong, kamay na bakal, wala yan. Kasi bangag din tong administrasyon ngayon. Kaya hindi na tayo masurprise pa dyan. Kasi parang joint venture din nila yung nakawan ngayon eh. Ginawa nilang legalize talaga itong wala. So anyway, makasampyak, hanggang dito lang muna. Lagi tayong magmamasid, lagi tayong magdarasal sa Poong May Kapal. Kasi ito yung sinasabi ko na ang lahat naman nangyayari na yan nakasulat na yan sa sa aklat. Destiny lahat ng mga ito. Kung yung mga sacrifices natin, gagawin natin to speak up. Ganun, magsasalita tayo. Kasi meron tayong magagawa. Hindi natin ma-predict tong future, pero meron tayong magagawa. Huwag nating hayaan na yung mga sacrifices natin, mga sufferings natin ngayon, makamtan or din ng future generation, ng mga kaapopuhan natin, mga kamag-anak natin, na din nila, ma-experience din. Basta wag nating na para na lang empty promises ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Gawin natin yung tama. So, maraming salamat at God bless po.